Akala ng iba, ang kulungan parang tambayan lang ng mga astig. Parang doon ka lang magpapalaki ng katawan, magpapatato, magpapahaba ng bigote, tapos maglabas mo, may slow motion na parang action star. Abay gising! Ang kulungan sa Pilipinas hindi gym, hindi clubhouse, hindi fraternity reunion, at lalong hindi retirement plan ng mga feeling gangster sa kanto. Dito ang kama mo minsan sahig, ang unan mo minsan tuhod ng katabi mo. Ang electric fan, pangarap na lang. Ang privacy, isang alamat. At ang CR, battlefield na hindi mo gustong pasukin ng walang dasal. Dahil lang tunay na kulungan, hindi lang bakal ang rehas. Minsan ang tunay na parusa, yung araw-araw mong maririnig ang ingay ng mundo sa labas. Pero ikaw, nasa loob, nakikipag-agawan sa hangin. At sa unang gabi mo pa lang, siguradong may mawawasak. Kayabangan o puwet. Pagpasok mo sa kulungan, doon mo mararamdaman ang tunay na meaning ng welcome to reality. Yung dating siga sa barangay, dating may motor na maingay, dating laging nakasando na Robin Padilla kung maglakad, pagdating sa loob, biglang nagiging basang sisiw. Unang gabi pa lang ramdam mo na, iba ang amoy, iba ang init, iba ang tinginan. May umuubo, may humihilik, may nagdadasal, may umiiyak ng patago, may nagkukwento na parang normal na lang lahat, at may isang bagong pasok na nakatitig sa kisame. Iniisip, bakit ba ako nagpadala sa init ng ulo? Mga bossing sa labas, isang segundo lang ang yabang. Isang suntok, isang tulak, isang maling hawak ng kutsilyo, isang maling desisyon habang lasing. Pero sa loob, yung isang segundo mong kabubuhan, pwedeng maging taon ng pagsisisi. Dito mo malalaman ang tunay na matapang, hindi yung marunong manakit. Ang tunay na matapang, yung marunong umatras bago lumala. Dahil sa kulungan, walang rewind. Pag sarado na ang rehas, sarado na rin ang dating buhay mo. Sa kulungan, ang space ay luxury. Kahit isang dangkal na lugar para makahilata, jackpot na. May nakaupo habang natutulog, may nakapagkit na sa pader, may nakatiklop, may nakasabit ang pa sa kung saan-saan, at dahil siksikan, lahat nararamdaman mo. Pag uminit ang panahon, sabay-sabay kayong pinapawisan. Pag may isang may ubo, lahat kayo may concert ng plema. Pag may isang may bad breath, buong selda damay sa sermon ng hininga niya. Dito mo may iisip, Lord, sana pala nagtrabaho na lang ako ng maayos. Sana pala, hindi ko na pinatulan. Sana pala, hindi ako nagpaangas sa tropa. At yan ang butal na katotohanan. Ang kulungan, hindi lang nakakulong ang katawan, kinukulong din ang dignidad mo. Pagdating sa pagkain, simple lang. Kanin, ulam, minsan sabaw, minsan gulay, minsan laman na parang nahihiya pagpakita. At doon mo mararamdaman yung dating kalayaan na hindi mo pinapansin. Sa labas, ordinaryo lang yon. Sa loob, kayamanan na. Dahil sa kulungan, hindi lang pagkain ang kulang, kulang din ang yakap, kulang ang tawanan ng pamilya, kulang ang normal na buhay. At doon pumapasok yung kirot. Kasi minsan ang pinakamabigat sa kulungan, hindi yung rehas, kundi yung alaala ng mga taong nasaktan mo at mga taong naghihintay sa'yo kahit hindi ka na sigurado kung kailan ka makakalaya. Maraming pumapasok sa kulungan na dala pa rin ang dating yabang. Yung akala nila, dahil kinakatakutan sila sa barangay, automatic, boss na sila sa loob. Mali. Sa loob may sariling sistema. May rules na hindi nakasulat sa pader, pero ramdam mo agad. May respeto na kailangan mong matutunan bago ka pa matulog ng matiwasay. Dito hindi sapat ang malakas ang boses, hindi sapat ang malaki ang braso, hindi sapat ang kwento mong kilala ako sa amin. Kasi sa loob may kwento, lahat may pinanggalingan, lahat may pinagdadaanan. At minsan yung pinakatahimik pa ang pinakadelikado, yung hindi nagsasalita, hindi ibig sabihin mahina. Baka pagod na lang siyang patunayan na matigas siya. Kaya ang pinakaunang lesson sa kulungan, matutong tumahimik. Sa labas, ang daming nasisira dahil sa bibig. Sa loob, mas lalo. Isang maling galawan, may kalalagyan ka. Ito ang masakit na parte. Kapag nakulong ang isang tao, hindi lang siya ang napaparusahan. Kasama ang nanay na pumipila sa visitation. Kasama ang tatay na tahimik pero durog sa loob. Kasama ang asawa na bigla nag-iisang bumubuhay sa pamilya
kasama ang anak na nagtatanong, "Ma, kailan uuwi si Papa?" At walang madaling sagot. Kaya sa mga gumagawa ng krimen at sinasabing buhay ko to, wala kayong pakialam, mali ka. Hindi lang buhay mo ang sinisira mo, dinadamay mo yung mga taong mahal ka. Kahit minsan, sila pa yung pinakahuling taong iniisip mo bago ka gumawa ng kalokohan. Ang krimen hindi lang may biktima sa kalsada, may biktima rin sa bahay mo. Kahit ikaw ang nasa loob, sila rin ang nakakulong sa kahihiyan, gastos, lungkot at paghihintay. Sa labas, mabilis ang oras. Sa loob, iba. Ang isang araw parang isang buwan. Ang buwan, parang habang buhay. Lahat may permiso, lahat may oras, lahat may bantay. Kaya kung nasa labas ka ngayon at iniisip mong gumawa ng kalokohan dahil sa pera, galit, selos, bisyo o yabang, relax ka muna. At ito ang dapat maintindihan ng lahat. Hindi ibig sabihin na may kasalanan ng isang tao. Pwede na siyang tratuhin na parang hindi tao. May batas, may parusa, pero dapat may dignigan pa rin. Kasi ang layunin ng kulungan hindi lang magpakulong. Dapat may pag-asa rin magbago. Pero paano magbabago ang tao kung araw-araw siyang dinudurog ng siksikan, init, gutom, takot at kawalan ng pag-asa? Diyan papasok ang mas malalim na usapan. Ang kulungan ay dapat babala sa kriminal. Pero dapat hindi rin ito pabrika ng mas malalim na galit. Hindi lahat ng nasa kulungan ay pare-pareho. May iba talagang gumawa ng mabigat na kasalanan na dapat lang nilang pagbayaran. May iba na damay. May iba naghihintay pa ng hatol. May iba, biktima rin ng kahirapan, bisyo, maling barkada at maling desisyon. Pero sa loob, may mga taong sumusubok magbago. At doon mo nakikita na kahit sa pinakamadilim na lugar, may mga taong naghahanap pa rin ng liwanag. Ngayon, para sa mga nasa labas na feeling immortal, yung akala nila laging makakalusot. Yung akala nila may tropang sasalo. Yung akala nila kayang takbuhan lahat. Makinig ka. Hindi lahat ng maling gawain nahuhuli agad. Pero lahat ng maling gawain may resibo. Minsan korte ang sisingil. Minsan konsensya. Minsan pamilya mo. Minsan anak mo. Minsan kinabukasan mo. At kapag dumating ng bayaran, hindi pwedeng pa-cancel po. Hindi pwedeng boss, first time lang. Hindi pwedeng nadala lang ng barkada. Kaya bago ka gumawa ng krimen, isipin mo muna. Kaya mo bang matulog sa sahig ng siksikan? Kaya mo bang kumain ng malayo sa pamilya? Kaya mo bang marinig ang anak mong nagtatanong kung bakit hindi ka makauwi? Kung hindi, ayusin mo buhay mo ngayon pa lang. Maraming krimen nagsisimula sa maliit. Diyan nagsisimula ang trap. Akala mo extra ka lang sa pelikula ng iba. Hindi mo alam, ikaw pala ang bida sa mugshot. Yung pera na mabilis, madalas may kasamang sumpa. Yung barkadang laging may plano, madalas walang pakialam kapag ikaw na ang nakulong. Yung taong nagsabing sagot kita, biglang hindi na makontak. Kapag nahuli ka, hindi sila kasama sa selda mo. Hindi sila kasama sa iyak ng pamilya mo. Ikaw ang haharap, ikaw ang magdurusa, ikaw ang magsisisi. At habang sila nasa labas, tumatagay ng red horse, habang ikaw ang pulutan sa kwento, ikaw nasa loob, nagbibilang ng araw. Kaya habang malaya ka pa, huwag mong sayangin. Dahil may mga taong nasa loob ngayon na ipagpapalit ang lahat, para lang makalakad ulit sa labas ng walang posas, makauwi sa pamilya at sabihin magbabago na ako. Hindi natin ginagawa ang episode na to para pagtawanan ang mga nakakulong. May laugh clip tayo, may banat tayo, pero sa likod ng tawa may sugat. Ang kulungan ay paalala na bawat desisyon may kapalit. Kaya kung may nanonood ngayon na nasa alanganin at may balak gumawa ng kalokohan, ito ang sign mo, umatras ka. Hindi lahat ng laban kailangang patulan. Minsan ang totoong panalo ay makauwi ka ng buhay, malaya at walang kaso. Ang kulungan sa Pilipinas ay hindi urban legend. Hindi siya kwento para takutin ang bata. Totoong lugar yan, totoong mainit, siksikan, iyakan at pagsisisi. At ang pinakabutal na katotohanan, maraming tao sa loob ang dating katulad mo rin. May plano, may pamilya, may pangarap, may pagkakataon. Kaso isang araw, pinili nila ang maling daan at ngayon ang mundo nila may rehas na. Kaya bago ka mag-angas, bago ka manakit, bago ka mandaya, bago ka pumasok sa kalokohan, isipin mo muna na ang kulungan, siksikan, mainit, maingay at walang privacy. Dahil sa labas, pwede ka rin magbago ng malaya. Sa loob, magbabago ka rin. Pero may bantay, may bilang, may rehas.
At may gabing paulit-ulit mong tatanungin ang sarili.